Butuan City, Philippines, is known for its rich history and growing urban development. It serves as the regional center for Caraga and is often recognized for its historical significance as a center of trade and cultural exchange during pre-colonial times. In recent years, Butuan has been experiencing significant urbanization. This transformation is characterized by improved infrastructure, expanded commercial activities, and increased investment in various sectors such as real estate, tourism, and education. The city's strategic location, along with its efforts to enhance its economic and social infrastructure, contributes to its rise and prominence as a key urban center in Mindanao. This development is aimed at making Butuan more competitive and vibrant, attracting more businesses and creating better opportunities for its residents. Butuan City, the implementation of literacy projects is a crucial component of its urban development strategy. These initiatives are aimed at improving educational outcomes and addressing literacy challenges within the community. Upgrading schools and educational facilities to provide a conducive learning environment. Offering literacy programs for adults who missed out on formal education, often targeting marginalized and underserved communities. Implementing programs that focus on early childhood education to ensure that children start their academic journey with a strong foundation in literacy. Engaging local communities in literacy initiatives, including parents and local organizations, to support and reinforce the importance of education. Collaborating with government agencies, non-governmental organizations, and private sector partners to secure funding and resources for literacy projects. These efforts aim to enhance overall literacy rates in Butuan City, contributing to the broader goals of social and economic development and improving the quality of life for its residents. Ako si Mr. Lupi Felisilda Jr., usa ka magtutudlo sa Amparo National High School nga usa-usab ka nagtudlo sa AL Senior High School sa Amparo National High School. Ang among project naga-title siya og Herb Balls, no? With the emphasis of ALS, Herb ALS. Kini siya nakuha sa integration sa upat na mo ka subjects sa senior high school. Una is ang research, entrepreneurship, cookery, and wellness massage. Tungod kay nakita namo nga makatabang siya sa among mga learners sa ALS nga maka-income at the same time mahimo usab nga pangtambal sa ilang mga balatian sa matag usa. No mo na nga nagsugod mi pinaagi sa usa ka programa nga gipadala nako sila sa mga different herbs nga makita sa tagsa-tagsa ka palibot, no, nga na makita og mabitbit nila dito sa eskwelahan aron amo silang gitudluan unsaon paghimo sa maong liniment oil. Inspired by the farm to farm nga konsepto in which ang cooperative sa KFPC, no, ang Kilometer 7 Farmers Producers Cooperative, no, pinagi sa ilang paghatag sa mga seminars sa tabang nila partnership to us, mao ni sa nga nakapadasig kanamo nga mo padayon sa paghimo niini tungod kay nagaprovide sila sa mo even the technical assistance, even sa mga technology nga pwede nila nga mahatag ngadto sa among grupo sa AL Senior High School. The Herbals project was the result of interdisciplinary learning, encouraging learners to integrate their knowledge from different subjects and disciplines. This approach helps learners see the connections between different areas of study and fosters a more holistic understanding of their lessons. The project aimed to create a feasible output that considered the learner's background, capital, and knowledge while meeting the requirements of the senior high school curriculum in subjects such as cookery, entrepreneurship, practical research, and wellness massage. The project drew inspiration from existing programs like Gulayan sa Paaralan, Farm to Table, and Arm to Farm Project Kilometer 7 Farmers Producers Cooperative KFPC. The main idea behind the project was farm to body wellness, leading to the creation of Project Herbals. Since most of the learners senior high school alternative learning system of Amparo National High School were parents and at the same farmers, they sought help from KFPC. The learners conducted benchmarking, attended orientation, and received training on planting the basic ingredients needed for the herbals production. With the intervention from KFPC, the learners assembled as one of the clusters under the umbrella of Kilometer 7 Farmers Producers Cooperative. Moreover, this endeavor not only helped the learners meet their subject requirements but also enabled them to become farmer entrepreneurs, contributing to the health and well-being of the community they envision to enhance their health and vitality through the use of herbal-based liniment oil called herbals. I am Hazel Yabu, the principal of Amparo National High School. I strongly support the program or the project of AL Senior High School coming up with a herbals, no? Coming activity supports not only the senior high school program but also highlights the talents of our students, no, in making haplas in connection also with our Gulayan sa Palagan project. So 100 support for this activity, and hopefully this will come up with a more vital project in the future. The Project Herbals mission is to enhance the educational experience of alternative learning system senior high school by integrating practical learning, community engagement, and entrepreneurship through the creation of herbals liniment oil, a natural product that promotes health and economic opportunities, aligning with the Department of Education's goals of inclusive and quality education. Ako si Jean Tada Maniglangan, nagpuyo sa CQ Imelda Mar. Ako sa Community ALS Implementer sa South Butuan District since 2021.
So bilang isang community ALS implementer, dako kayo ako ang pasalamat sa Ginoo nga na nakatudlo ko po sa alternative learning system. Kay tungod, nakatapang ko sa ako ang mga silingan. Kay diri ko na-assign sa CTU Imelda Mar, so A&E Elementary and A&E Junior High School ang ako ang ditutluan. So ang ako ang masyan is ako rang mga silingan. Dako kayo ang privilege ko makapag-share ta sa ako ang knowledge sa ako ang mga silingan. Nagdudlo ko po og livelihood, which is ang basic tables 13 diri sa CTU Imelda Mar. Our vision is to cultivate a dynamic and innovative learning environment, where alternative learning systems senior high school learners are empowered through practical, community-based projects that foster entrepreneurial skills, sustainability, and lifelong learning, contributing to overall development and well-being of the community. This is also our response to the call sa government nga farm to the wellness body. Sa pagkakaroon, daghanay naka-benefits nini, bisan ang mga estudyante na mo, maka-testimony sa ilang na-experience sa among herb ALS, no? Ang amo pong mga learners diri sa Imelda Mar, base sa mga ingredients, nakabuhat po sila ilang kaugalingon nga himuon nga negosyo. The senior high school learners and teachers in Amparo National High School in the alternative learning system are strong believer on the essence of education, which is for learners to use what they have learned in school and apply it into practical solution to real-life problems that would help themselves and the community, as well as to have a healthy and prosperous society. The project is a result of integrating 4 subjects performance tests, which are entrepreneurship, practical research, cookery and wellness massage, to come up with a research on a marketable, unique and useful product that is beneficial to their community as well. Considering their availability of funds, knowledge and time, because they are not only learners, but most of them are parents as well, juggling their house chores, study and work, they focus on the crops that are abundant in their community, such as coconut trees and herbal plants, until they thought of creating a liniment oil and called it herbals. They started working in the project on March 2, 2024 as part of meeting their subject requirements. Since most of them are farmers, they were able to utilize multiple cropping in planting the needed herbal plants for the production of herbals. The learners themselves tested and used the products and sold it at the same time, which gave them profits. To expand their horizon, they reached out to Kilometer 7 Farmers Producers Cooperative, where they conducted benchmarking in Kauswagan, Barangay Tumao. They also attended orientation and received training from the staff of KFPC, led by manager Mr. Nilo R. Kalipayan, and later, adopted by the cooperative as one of their clusters, and become partners in enhancing Project Herbals, as they work together with one goal in mind, which is to improve the quality of life and promote a healthy community. Ako si Claudia Bersusa, kagawad sa Barangay Nungnong on Education. Isip ko sa kagawad, pagpanday og mga resolution sa pagsuporta ug pag-adapt sa Project Arm to Farm. Diin ang among mga ALS learners nagtuon dayon aning Herb ALS. Our goals is to deliver a hands-on learning experiences that integrate science, research, and business subjects, ensuring learners acquire practical skills and knowledge. Foster strong community ties by sourcing local ingredients and collaborating with local experts, promoting sustainability and environmental awareness. Equip learners with the necessary skills to plan, market, and sell products, preparing them for future economic independence. Create a product that improves community health and generates potential income for the school and learners. Instill a passion for continuous learning and innovation through ongoing research, documentation, and sharing of project outcomes. Ako si Kagawad Rosalyn Lisa sa Barangay Manila de Bugabos. Ako sa Committee on Education. Kami sa Barangay Manila de Bugabos, isuporta sa Project Herbals pinaagis paghimo o resolution nga ang katawhan nga mutanon kung mga nakalilaing klase nga mga herbals. Ako si Purong Bagay, Junel Lino sa Barangay Manila de Bugabos. So, gusto nung babot ito nga taban dito sa ito herbals yung programa. So, ang pakinggan nyo sa itong komunidad na i-insportahan o i-participate ngayon sa programa. Isa na ang pag-request sa mga literacy kong livelihood sa ALS aron na makakatun o ma-improve ang way of living sa among mga katawan sa Barangay Bugabos. Ako si Wilfredo Membrillos, Barangay Captain sa Barangay Nungnong. Isip usa ka kapitan sa barangay, ang Barangay Council sa Barangay Nungnong ni suporta sa Project Herb ALS pinaagi sa pag-adapt sa test practices sa farming gikan sa Arm to Farm nga mao gitudlo sa mga learners nga nagtanom sa mga different herbs nga naa sa atong palibot. Ang ako ma-learn sa herbal project namo, isa siya sa nga pwede namo himong source sa income generating. Nya no need na pud nimo palit og mga liniment sa store kay pwede ra namo himuon kay nara sa palibot ang among mga ingredients, pwede ra namo matanom. Dako ang mga pagpasalamat siguro gihatagan mi nila og opportunity nga makakaton og dugang bisan og mga ginikanan na lisod na mig budget sa among time
naglisod dabi og panahon sa pag-eskwela pero ang Amparo National High School naghimo sila sa Pilite diri sa Emil Damar. Ako si Nilo Kalipayan, ang General Manager sa Kilometer 7 Farmers Producer Cooperative dinhi sa Barangay Satungaw, sakop sa Butuan City. Ang atong kooperatiba nag-expand din sa iyang mga kalihukan aron makatabang sa uban nga mga community. So dunay programa karon nga natutukan nato kining sa Herb ALS, mga herbs kini na gitutukan og gipun-an alang sa atong mga alternative learning students nga gidman padayon karon sa pagtuon. Usa kini ka maayo nga project kay alang usab kini sa wellness para sa atong health. Kami diri sa Kilometer 7 expand naman regarding sa clustering approach namo. Ang Farms to Farm nato nilambo kini og nakahatag kini og dugang nga mga aktibidad diha sa pagtudlo sa panguma ug nakamugna kini almost 13 ka community nga ang uban ini karon narehistro na sa DULI ug sa Security and Exchange Commission. Tungod lagi kay naaman tay partnership between sa Department of Education, nakipusab niini among gitutukan ang kadtong immersion labi na gyud ang sa alternative learning. Tungod niini, ni-adapt kami sa grupo sa KPC na makatudlo kami about sa herbs. Ug mao kini karon ang nakita nato nga mahimong productive pohon. Kung kaloyan ta sa Ginoo, mapalambo kini, maka-generate og kini income livelihood sa mga kabataan. So usa kini kadako nga proyekto na unta na mapalambo nato kay dili lang diri sa atong area of responsibility, na unta na makapalambo pa ni sa uban nga mga lugar, not only in Butuan City. Kung mahimo the whole nation ani nga approach. Kami sa co-op ang among matabang niini nga kalihukan mao ang technology, farm technology, pagtudlo kanila pamaagi sa pag-anguma, sa pag-culture sa mga herbs na mahimong magamit nato i-process o paingon dito sa market. Ang ato na sad i-promote karon nga matudloan na nato sila dili lang diha sa production, dili lang diha sa pagpananom, kung dili lakip na pod sa pag-process o hangtod dito sa pag-market. So tungod niini na naman tay mga collaboration, na naman tay mga partnership sa uban nga mga ahensya sa gobyerno, nagisasama sa DNR, DTI, DAR, DOST, sa LGU, ug labaw sa tanan sa provider gid kanunay ang atong Department of Agriculture nga kini atong kuyugon isama-sama nato, usahon nato para matutukan ug masuportahan jud ang pagpakusog nato sa production ug paingon sa merkado niining herbs na atong gihugna karon. Ako po si Father Gilbert Villena, na-assign po ako dito sa Tungaw dati at bilang administrador, no. Naging program partner natin ang Kilometer 7 Cooperative, Producers Cooperative sa Arms to Farm program ito at itong literacy program. So bahagi dun sa literacy program ay ang pagtuturo natin sa mga farmers, lalo na sa mga rebel returnees at yung mga kanilang mga pamilya at anak. Then so, kung saan tinuturuan natin sila doon sa livelihood program, lalo na sa faith garden, food always in the home, at lalo na sa crop management at community enterprise. Malaking bahagi doon sa literacy program ang pag-organisa sa mga tao based on values, holistic approach na kasama yung pananampalataya, kasama yung ating civic responsibility doon sa mamamayan at sa ating komunidad. Through this program, yung literacy program, naabot namin yung iba't ibang komunidad like Lamusig, Sarifa, at iba't ibang lugar dito sa Butuan City. So that comprises more than 10 barangays and 10 associations that are now registered in the Department of Labor and Employment. So ito ay bunga doon sa ating effort kasama yung KFPC at yung ALS at literacy program doon sa pagtuturo natin sa mga farmers, lalo na sa usapin ng food security. So sana po tayo ngayon sa programang ito sa literasya. Una, may isang association tayo na napa-accredit natin into CSO sa Department of Agriculture Regional Office. So maraming mga nakambang proyekto para sa mga farmers na ito through the effort of agrikultura sa parokya and the literacy program of the KFPC with the different sectors and the local government unit. Dahil buntag sa taga ito ito si Jesus J. Mario at sa taga nagpuyo sa propos ito ng Lasti, Ipuan ng Butuan City. Kada ito, at ito ba ako nga nakituban at ikuo. Oto panahon, nadi atos ko dagat ng atong hibalan, nahimot natang mga nagtudlok, nahimot ang trainers na pila kong katulwaton, labihan sa farm. Kaya, tungkol po sa kataghan, kadahimot sa departamento sa Lui, sa mga seminar nga itong butang apilan, mao nga ato kong gihatag, ato kong gipahibalot, kung sa ubat, mga tao, at least man lang, maedukar sila sa sistema sa pananom. Sa maong mga panahon, kurang taon-taon lang ito, nakabiya ko diri bunga sanda sa pangkitabo, biktima sanda sa mga pagduda. Ako usap ko ka membro sa walong group. Tungkol kayo atong nagkaponsip lagi, nagatabang ba sa mga magruba o ipipat bikayan. Ano po mahimamat ang mga walong ka mga membro
sa kabutiran kasi magpatabang po sila sa maayo sa sa nadawit murag na involved sa ngalan nga usa na po daan sa mga leader ari grupuha dili po sila makalikay ang mga kauban nga imbitahon ko pero wala ba tamo undang sa pagpadikabot unsa pay mahimo nato mao nga daghan karon ang bag-o nga pwedeng madugang ilabi na sa programa sa ko kay expand man tap daghan kayo na mga grupo na napo ang Manila ug na rin mga grupo sa kanilang lugar na napundar pagkakaroon. Ako dahil si Godofredo Buli Senior kada Damusig San Mateo. Ako sa una usa ko ka murag dili gid maayo nga mga kuan mga pamaagi kay naa gyud ko sa walhong grupo sa una. Tapos sa akong pag-surrender sa una nga mga panahon mo nga nakadangop ko aning nakita ang iko ni Nilo Kalipayan. Usa na ko nga gipanan karon nalipay gyud kog dako nga dinhi gyud ko na butang sa ilahang dapit kay murag ni uswag ang akong panginabuhian tungod sa pagtrabaho sa ilang farm. Unya sa dugay-dugay na kong panahon nga diri ko sa iyang kuan nakamaumaon ako sa mga trabahoon sa parte sa gulayon, mga uban nga mga pagkuan sa pagtanong. Mao na karon dako na akong pasalamat maayo sa among pandiri nga si Nilo Kalipayan nga nautrog gid ang akong kinabuhi. Ang akong nakatunan, ako kong gi-share sa akong mga kauban dito sa una. Sa pag-share nako, ang akong kahibalo ako kong gihatag sa ilaha. Mao ni karon nga naa ako diri nga akong gikuan gyud tanan ang akong naantiguhan diri sa Coop. Ako kong gi-share gyud tanan sa ilang mga sa akong mga nahibaw-an. Gi-share pod nako sa tanan nakong mga kaubanan sa unang nga kanhi nga naa pod sa walhong grupo. Nga sa akong pagka naa diri sa Coop, daghan pod ang nahibal-an pod sa uban, pinaagi pod sa ako. Ang akong naantiguhan, ako na pong gitudlo gikan sa Purok President sa Purok namo ug ngadto pod sa eskwelahan. Gi-share gyud nako tanan sa ilaha. Mao na karon nga sila sa eskwelahan ug sa among pagpangalagad nahibaw-an na gyud nila kung unsa gyud ang programa sa Coop nga nahimong naantiguhan na gyud nila. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Carlos Beliciata Jr., punong barangay ng Barangay Tungaw. Kasama ang aking mga kagawad ay buong puso kaming sumusuporta sa programa ng literacy. Partikular na ang Arm to Farm Project. Ang proyektong ito ay isang patunay na ang pagbabago ay hindi lamang posible, kundi nagiging daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Dati silang nasa ibang landas, armado at naharap sa mga hamon ng buhay. Ngunit ngayon, sila ay mga magsasakang matatag at masipag na bumabangon mula sa dating mga tunggalyan. Sa pamagitan ng Arm to Farm, hindi lamang sila nagpabalik loob, kundi nagtatagumpay rin sa pagbibigay ng bagong buhay para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ang mga dating pangarap na tila malabo, ngayon ay unti-unting nagiging realidad. Ang mga pagbabagong ito ay hindi natin makakamit ng mag-isa. Sa tulong ng LGU Butuan, mga ahinsya ng gobyerno, NGO at higit sa lahat, ang mga organisasyon tulad ng KM7 Farmers Producer Cooperative, nagiging posible ang isang mas makayapang pamayanan. Ang kanilang pagsusumikap ay nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy natin ang mga programang ito. Tunay na ang Arm to Farm ay hindi lamang isang proyekto, kundi isang kwento ng tagumpay, pagbabago at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat at tutuloy tayong magtutulungan para sa maunlad at mapayapang kinabukasan.